Meron tayong tanggap Acer laptop. So galing na to doon sa ibang Acer laptop issue, no power. So chinek ko siya. Ang nangyari is good yung ating adapter. So check natin yung adapter. Good siya, meron siyang supply na 19.5 volts. Yan. Ay, maluwag yung ano ko. Ang gulo kasi. Tanong ulit. Pag pinagawa, gano'n? Ayan, pinutol ko muna kasi ano. Ayan o. So, testing natin adapter. 19.5. So, good naman yung ating adapter. Shorted talaga itong ating motherboard. So, check natin. Buzzer mode tayo. Ayan o. 2.4 sa adapter pa lang, shorted. So, pagka sinalpak nyo kasi yung adapter dito, ang tendency ng voltahe natin is babagsak yan kasi shorted yung ating board. Ayan. So ground tayo. Ito yung ating ano. Tingnan mo ito. Ayan o, bagsak ko. 2.4 lang ang lumalabas na voltahe. So gagawin natin is napin muna natin shorted. So check natin itong ano, ground. Ayan, naka-buzzer mode tayo. Capacitor. So, lagi kayo mag-check sa capacitor. Ayan. Tapos ito, wala dito sa kabila. Dito meron. Dito may leak tayo dito. Ayan. Gagamit tayo ng short killer. So, naka DC volts tayo. 3.8 lang yung gagamitin natin, no? So, DIY lang to. So, check muna natin yung tawag dito. Kung saan yung ground, kung saan tayo magdidikit. So, dito tayo nakaka-detect ng shorted eh. Ayan, no? Dito. Ayan, no? 1.0, ayun o, ground. Ayun, 2.6. So, ito yung ating ground. Yung kabila. So, dito tayo mag-i-inject. Pwede rin tayo dito mag-inject sa capacitor, 2.5. Kaso, spark lang ang gagawin natin kasi mataas yung medyo mababa tong capacitor. Tapos yung supply natin is 3.7, so puputok yan. Dapat saglit lang tayo mag-i-inject, no? So DC volts, inject tayo. Ayan natin kung may uusok. Ayan o. Spark lang tayo. Ayan. Ang lakas na spark mo. Hop. Minute ba? Yung dito may umiinit. So gagawin ko muna is, dahil wala tayong yung mismong pang detect ng short, yung mismong usok, tawag dito insenso. Pwede rin insenso dyan eh. Gagamitin natin ng manual lang tayo, isa-isa lang muna natin. So babalik tayo. Tayo ng mga capacitor dito ng mga ceramic. Inangat natin tong inductor coil, pero ganun pa rin, shorted pa rin na nare-read natin. So, medyo mahirap i-trace siya, no? Ayan, shorted pa rin yung ating na di-detect sa ating tester. O buzzer mode tayo.
Yan, buzzer mode. Mapapansin nyo itong capacitor na to, shorted pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa rin natin natatanggal yung leak kahit na gumamit tayong short killer, no? Hindi natin matrace, shorted pa rin. Pero meron ako napansin habang pinagsushort ko tong mga ito, meron dito may sumibat na yun, no? Ayun, no? Ayun, meron paggamit ko ng short killer meron siyang minute or umusok, no? So hindi ko na napakita sa video pero try pa natin ulit. Nasaan yung pinalit nyo? Ayun, no? Uy, nasaan yung dumang? So hindi na siya umuusok. Madami na. Pero mainit siya pag hinipo nyo itong capacitor na to. Ayan, init. So itong yan, i-buzzer mode natin. Ayan, o. Kabila tayo. Ayan, o. Try natin to tanggalin kasi mukhang masusunog na siya, eh. Saka muna natin panghinang. So try natin kung pag-angat natin nito is nawala yung shorted dito sa banda dito sa MOSFET na to. Ibig sabihin, ito yung may dahilan bakit na nagsha-shutdown or bumabagsak yung supply natin sa DC volts na 19.5. Tanggalin muna natin to. Yan, o. Ayun, tanggal na natin. Check natin kung may shorted pa rin. So shorted. Ayun, nawala yung shorted niya. Tignan natin dito. Dito sa MOSFET. Ito yung driver Hindi nga ako nagtatanggap ng pangit. Tingnan mo. Yun, nawala yung shorted niya, mga master. Ayan. Kanina kasi shorted tong part na to. Diyan na kay Pulido pa ba? Kaya tinanggal natin yung capacitor. So babalik ko na lang siya, Kasi yung address. Black 20. no? 14 nga. May dadaan nga. Para ma-testing. Testing muna natin kung magkaka-power na siya. I-assemble muna natin to. So maingay yung shop natin kasi maraming tao ngayon. Ito yung adapter. Kanina bagsak yung voltahe dito sa 19.5 sa kanyang adapter. Ayoko na. So tingnan natin to. Mamaya mga boy paksiw ako. Ayan, tingnan natin, ha. Hindi, effective yung ano. 19.5 dapat may supply na to. Totoo yun. Mas effective ito. Mas mabilis. Kasi dictate to, may cross to eh. Ayun, oh. 19.6, so nakakabit na siya, oh. Dito kasi. Init oh. So goods na siguro to, may power na siguro to kasi may supply na yung dito natin sa DC in. So tatry muna natin salpak sa motherboard sa kaha niya. So yan mga master, nakakabit na natin yung board. So try natin kung magpa-power on. Ayan, nag-power on na siya. So yung na-detect natin shorted yun dito, yung filter cap papunta dito sa USB, no? Ayan, no, USB. Supply na USB yan. So dapat yung supply natin dito sa LCD is meron tayong supply na 19.5 volts or 19 volts tsaka 3.3. Dapat may masukat tayong 19 volts dito. Ayan, good, 19 volts. Then 3.3 dito sa kabila. Ayun, goods. So check natin baka may display na to. Ayun, oh. So meron na tayong display, nabuhay na natin yung unit. So ang naging cost ng ating motherboard is shorted yung ating motherboard. So okay na, no? So yun lang, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, comment down below, please like and share, and don't forget to subscribe. Peace out mga master.
Yun. Alright.